Sa tingin ba ninyo, mamamayang Pilipino, kailangan pa bang sabihin ito ni Senator Judge Alan Peter Cayetano na parang may pang-iinsulto sa mga non-lawyer o hindi abogado na mga Senator Judge? Alam po ninyo, sa akin pong personal opinion, ang Senado, hindi naman kinakailangan lahat ay abogado. Dapat nga ang mga senador ay kakatauhan sa iba't ibang mga sektor. Doktor, abogado, ekonomista, CPA, okay? At iba pa, ah, na para kumatauhan sa mga mamamayang Pilipino. Yun po yun, hindi dapat lahat abogado. Ganun pa man, dahil nga po nagiging senador judges sila, ay palagay ko hindi na ho kailangang banggitin pa yung pag hindi ka o makipagdebate o makipag-argumento sa mga hindi abogado. Parang pang-iinsulto ito. Parang pagyayabang dahil abogado. Pero ako'y naniniwala, kung magaling kang abogado, hindi dapat nagsasalita ng ganyan. Kasi ako, ang abogado, dapat mag-focus na lang sa trabaho. Huwag nang mang-insulto sa mga hindi abogado. Kaya ho parang hindi maganda sa pandinig ng mga nakakarami. Ang dating para bang may pagyayabang o kayabangan. Pakinggan po ninyo ito. It is useless to argue a legal point with a non-lawyer. Ayan o. When Senator Marcoleta brought that up here, nagkaroon ng commotion. Senator Miriam stood up here many times and said, kaya ka nga nagpo 4 years na law school at nagbabar. So let me give my own interpretation. The impeachment court Alang is Cayetano po formed ito. with lawyers and non-lawyers. And we interact, and it's for everyone, and we're equal. But if there's an engineer here or a doctor, and they talk about medical principles, I have to either study and argue on medical principles. Hindi ko pwedeng sabihin, hindi, ganito lang yan, logic lang yan, etc. Diba? So, ang legal principle natin today is simple, integrity ng court. So, allow me to mention that to the people and help educate my colleague here. The integrity of the court and the justices or judges is always relevant. So if the Supreme Court or COMELEC, Court of Tax Appeals, Sandigan Bayan is being heard and the judges are being threatened, you give them time. So we cannot take the impeachment out of context. May nangyayaring flood control scandal, may nangyayaring gulo sa Team Unity na hindi na united ngayon. We consider Senator Marcoleta and Senator Jinggoy political prisoners, weaponized yung Blue Ribbon Committee at weaponized yung ano. So Mr. President, hindi tama na sabihin na I wasn't, after we brought up the problem with NBI, they doubled down, naggumawa pa ng task force. I mentioned 2 colleagues sa Salian, I didn't accuse them. Sabi ko lang, just like Vice President Sara, just because tumaas ang Salian, can we already ask for the BIR, for the AMLA and the bank accounts? So sabi ko, yan ang i-discuss namin sa Monday. Nag-react na, nag-accuse. I did not take up your accusations here today. Si Secretary Vince Dizon, 3 beses na nag-verify sa Taguig. Sinabi na 3 beses na walang ghost. Ngayon, i-verify ulit. I wasn't going to bring that up, but then i-question ninyo si Senator Padilla. It was all over the news na hindi niya inintindi or he snubbed the ombudsman. I was going to stand up before Senator Erwin stood up just to say, may registered mail. So nung una pa lang, 5 minutes si Senator Tulfo, so I'll take the 5 minutes also if you don't mind. The gentleman may proceed Yes. and kindly be mindful of the time. Yes, I will now. So I'm just saying, Senator Padilla just stood up to say, sumusunod siya sa batas. Tapos, kaya humaba to dahil... So ayan po, yung sinasagot nitong pinapaliwanag nito si Cayetano. Pero simple lang po yan naging sagot dyan ni dating Senate President Tito Soto na artista. Alam naman natin. 4 years lang daw po yung pagiging abogado. Pero siya daw ay 29 years as lawmaker. Ayun. Ano ibig sabihin nun? Hindi man ako abogado dahil hindi ko kinuha yung course na hindi ako nag-abogasiya sa loob ng 4 na taon. Pero siya daw naman
ay 29 na taon na gumagawa ng batas. O yun. Simple lang pero matindi. So alam po ninyo, maraming paliwanag si Peter Cayetano, ilang senador dyan sa isyong yan. Pero ang mahalaga dito, katotohanan at pananagutan ay lumabas. Yun yun. Huwag na yung pang-iinsulto dahil hindi abogado. Huwag nang ganun. Kasi unang-una sa akin pong, katulad ng sinabi ko, Senado ng Pilipinas, Senate of the Philippines, hindi naman kailangan dyan lahat abogado. Hindi sa lahat ng oras kailangan abogado. Yung mga technical people, dapat nga may senador na kumakatawan sa mga manggagawa, estudyante, magsasaka. Dapat may kumakatawan din sa mga engineer. Dapat may kinakatawan sa mga doktor. May kumakatawan sa mga business group. Di ba? Na kahit hindi abogado. Inap na yung 2, 3, 4 na abogado. Dapat iba-iba ang mga pinanggagalingan, profesyon ng mga senador na inihahalal ng taong bayan. Itong impeachment, minsan lang naman ito. Pero ang impeachment naman, hindi kailangan ng abogado dyan. Dahil ang trabaho ng senador judge, aralin mo lang ang ebidensya. Then mag-decide ka. Kung naintindihan mo yung ebidensya na meron basihan, mag-decide ka. Guilty yung akusado. Kung binasa mo at alam mo yung ebidensya at testigo, nakita mo walang ebidensya, edi acquittal. Ganun lang yun. Ha? Sa Amerika nga dahil juro dun Di ba? Sa Amerika, kahit hindi abogado, sila ang nagde-decide kung convicted o guilty o not guilty ang akusado. Kasi juro sa kanila. Diba? Baka hindi nyo alam. Ang Amerika, napakalaking bansa, napakayamang bansa. Ang mga nagdidesisyon doon, hindi abogado. Kung sino lang ang gusto nilang maging juro or membro ng panel na magde-decide doon sa kaso, hindi abogado, minsan estudyante lang. Minsan simpleng manggagawa. Ganon sa Amerika. Pero kung anong desisyon ng kanilang juro, ng kanilang mga pinili na maging judge, nire-respeto yun. Hindi kahit na kung saan ang galing yun. Ganon sa kanila. Kasi ang nakatingin yan doon sa ebidensya. Nakatingin doon sa basihan. Hindi kailangan abogado ang lahat. Dito lang sa atin na pagka abogado na yan, dating ng iba'y may yabang na at nang iinsulto na. Kalokohan yan. Ako naniniwala nga Minsan, o madalas, tama yung mga non-lawyer sa mga argumento. Kaysa sa mga ibang abogado, mali-mali din yung argumento. Tao lang din yan, nakakamali. Hindi ibig sabihin na abogado, sila ang lahat tama. Madalas, ulitin ko, yung mga hindi abogado, non-lawyer, sila pa yung may tamang katwiran. Sila yung mayroong argumentong kapupulutan ng aral. Kaysa sa abogadong politiko, one-sided naman ang dating. Anong argumento matino doon? Hindi ba? Kung sino man yun, hindi ko alam. Pero alam na natin yan. Aalamin natin yan. At lalabas ang katotohanan pag sila'y nag-decide na dito sa impeachment issue ito against Sara Duterte. Please like and share, subscribe and follow.